Ito na ang second part ng pagbaba namin ni Mama para bumili ng ulam. Dito talaga sa probinsya, mas mura ang bilihin gaya ng isda at iba pang mga produkto pero hindi naman lahat. Dahil yung mga ibang bilihin ay nagtataasan na rin ng presyo. Bago kami nakarating sa lungsod ay dumaan muna kami dito sa barangay. Dito mas maayos na ang mga kalsada simula doon sa tuktok na bundok na binabaan namin. Mas maayos at mas malakas ang mga signal dito sa cellphone at sa mga internet dahil mas malapit na ito sa bayan. Dito sa kabilang banda makikita ang mga libingan na kung saan dumadami at lumalawak na rin dahil sa dami ng nailibing na rin dito. Dati pag nakakadaan ako sa mga ganito, natatakot talaga ako. Pero ngayon, syempre hindi na. Dati lang yun, syempre mga bata pa at saka uso yung kwentong katatakutan. Lalo na kapag undas dahil madalas makikita sa TV noon ay mga sementeryo. Tapos may mga multong gumagala. Medyo mabilis din magpatakbo itong kapatid ko. Inuunahan niya yung mga nauuna sa amin. Sanay na kasi sila dahil halos araw-araw dito na sila laging dumadaan. Kumikita ng extra income sa pamamasada gamit ang kanilang motor. Malaking bagay na rin para sa araw-araw na pamumuhay. Kaysa noon, nung maliliit pa yung mga daan dito, hindi pa sementado. Mga kabayo ang ginagamit ng mga tao na pang service. Ngayon, may mga motor na silang ginagamit. At least kahit papaano, nagbabago din at lumalago ang buhay. Noon kasi kung naglalakad ka lang o kabayo yung sinasakyan mo, sobrang tagal bago ka makarating dito. Aabutin ka ng ilang oras. Ganon din sa pag-uwi, aabutin ka ng ilang oras sa paglalakbay. Sobrang hassle talaga noon. Kaya pag bumababa kami noon para mamili, kailangan talaga maramihan para hindi sayang yung oras. Pero ngayon, napakabilis na. Hindi na inaabot ng oras, kundi minuto na lang. Sobrang payak talaga ng buhay noon, pero kasama siya sa mga good memories. Dahil yung mga pinagdaanan noon ay nabigay naman ng maraming aral sa buhay. Mahirap man, pero doon tayo natututo para tumibay at para magpatuloy pa sa buhay. At napansin ko rin dito sa probinsya, karamihan sa mga nakamotor, hindi sila nag-helmet. Anyway, napansin ko lang naman kasi kapag nasa city ka nakatira, sobrang higpit naman. Kapag wala kang helmet, syempre titikitan ka at magbabayad ka. So sayang naman yung pera. Yun nga lang, kailangan din kasi natin mag-helmet kapag nakasakay sa motor dahil para yon sa ating proteksyon at kaligtasan. Dahil ito na rin yung nakasanayan ng mga tao dito, kunting ingat na lang at wag masyadong mabilis sa pagpapatakbo para hindi po tayo mapahamak. At dito nga, nakarating na nga kami dito sa may malapit sa palengke. Nahanap lang kami ng maparadahan ng motor. Ito nga pala ang Alabel Public Market, Sarangani Province. Dito kami namimili ng mga lahat ng mga pangangailangan gaya ng bigas, isda, gulay, at mga kagamitan sa bahay. Mas maayos na ngayon ang public market dito kaysa dati. Dito inumpisa na nga namin mamili ng mga kailangan namin. Tapos na nga kami dito mamili at syempre uuwi na. Kung nakaabot ka dito, maraming salamat sa iyong panonood.